Tiyak na raw na si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang magiging susunod na House Speaker. Kinumpirma ito mismo ng kasalukuyang Speaker na si Congressman Sonny Belmonte matapos ang pakikipagpulong nila kagabi kay President-elect Rodrigo Duterte. At mula po sa Davao City, may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Connie, alas 8 kagabi nang matapos ang courtesy call kay President-elect Rodrigo Duterte ng mga miyembro ng Liberal Party sa pamumuno ni House Speaker Sonny Belmonte. Ito ang impormasyon na nakuha natin mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Hindi pinapasok kasi ang media sa compound ng Presidential Guest House sa Panacan, Davao City. Ayon sa source, 17 kongresista mula sa iba't ibang partido ang kabilang ng LP ang nakapagpulong kahapon sa susunod na Pangulo. Maliban kay Belmonte, naroon din si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na matunog na ngayon na bilang susunod na speaker. Wala pang ibinigay na timeline at petsa kung kailan na magkakapirmahan ng Coalition for Change Agreement sa pagitan ng LP at PDP laban ni Duterte. Inimpirma rin ni Speaker Belmonte na dahil sa planong pagsali na sa coalition sa PDP laban ay hindi na niya itutuloy ang planong labanan si Pantaleon Alvarez sa pagka-speaker ng House of Representatives. Katunayan, gaya nung nabanggit mo, nang tanungin si Alvarez kung sigurado na ba siyang magiging speaker, si Belmonte pa mismo ang sumagot at sinabing it's in the bag. O sigurado na raw na si Alvarez ang susunod na hahawak sa pinakamataas na pwesto sa Kamara. Dahil daw dito ay inaasahan ng PDP laban na makakamit nito ang supermajority. Sa ngayon ay mayroon na raw na mahigit 200 miyembro ang Coalition for Change ayon kay Alvarez at ang mga partido raw nakasama rito ay NP, NPC, NUP, Lakas at ang una daw sa ngayon ay wala pa. Samantala, ayon kay Speaker Belmonte, alam daw ni Pangulong Noynoy Aquino ang courtesy call ng ilang kongresista sa Davao City kahapon at kagabi pero ninais na lamang daw ng Pangulo na huwag nang makialam. Narito ang ilang bahagi ng ating mga pahayag sa dalawang kongresista. He's got it in the bag. With the support of Speaker Belmonte, magiging supermajority yun. Yung supermajority, ilan ang number sa target niyo? 100%? Sa ngayon, more than 200. Tony, sa impormasyon na tanggap din natin ay may papuntang Cebu City ngayong araw si President-elect Rodrigo Duterte para sa kanya, isang Thanksgiving party na inihanda para sa kanya doon at nakakuha rin tayo ng impormasyon na hindi rin ito bukas para sa coverage ng media. Tony? Yes, dahil nga sinasabing supermajority na, no, Cedric, itong sa lower house, even itong pagkakatalaga rin mismo sa Senado naman ni Pimentel, mas maaasahan natin ang mas smooth, kumbaga, no, na pakikipagtungo ng bawat isa sa mga kongresista natin sa mga susunod na araw kung sakasakali, no, na merong isusulong na ibang mga batas pa itong ating si President-elect Rodrigo Duterte. Ganun ba yon, Cedric? Oo, yun Connie, actually yan yung pinaka-objective ng mga ng mga kapartido ni President-elect Duterte, ano. Pangunahin na diyan yung kanyang programa na isinusulong, of course, dating-dati pa niya talagang isinusulong yung pagpapalit ng ating form of government ito federalism. Pangalawa diyan yung pagpapabalik ng death penalty sa ating justice system, ano. Ilan lamang to sa mga programa na naisisulong ni President-elect Duterte. At kung si Congressman Pantaleon Alvarez ang tatanungin, kapag magkaroon tayo ng pagkaroon sila ng supermajority sa Kongreso, ay mukhang hindi na magkakaproblema na palusutin itong mga batas na to. But then, Connie, ito naman ay, although sinabi naman ni House Speaker Belmonte is eventually daw, siguro pag inevitable na talaga na sasali sa coalition ang LP, malalaman pa rin naman natin dahil magkakabutuhan ito. Pero mukhang sa pinapakita nitong sa trend na nakikita natin sa ating mga coverage, mukhang dire-diretso na itong pagkakamit ng supermajority nitong Coalition for Change ng mga kongresista na kalyado ni President-elect Rodrigo Duterte. Connie. Maraming salamat, Cedric Castillo.